ng respetuhin itong presidente na ito Umuno nitong si Bongbong Marcos. Sorry, parang ang hirap ng respetuhin itong presidente na ito Oo, hindi nakarespeto. But anyway, alam mo ninyo, yung ginawa na yan ay parang sa akin isang official function na hindi mo man lamang kinilala yung mga tao doon sa paligid. Alright, Reaction TV Base, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon. Claire Castro, naku po. Si Claire Castro mga kareaksyon patuloy na nagsisinungaling. Hindi raw credit grabber itong si Bongbong Marcos. At pag-uusapan din natin mga kareaksyon si Attorney Rowena Guanzon. Ano ba talaga ang nasa likod ng mga video na kumakalat na sinisiraan ng ating napakalupit, napakagaling at napakatapang na Senadora Rowena Guanzon. Naku po mga kareaksyon, pag-usapan natin yan. At ito pa mga kareaksyon ito pa yung pag-uusapan natin ito pa mga kareaksyon ang pagpapaimbestiga kay Senator Rodante Marcoleta sa kanyang salin. Ako mga kareaksyon, talagang puspusan po. Puspusan po ang mga kalaban na lumaban kahit alam na nila mga kareaksyon na sila ay mga talunan na. Katulad po ng mga Pinklawan, Dilawang umaalingasaw na sila po ay mga talunan na. Kaya naman si Senator Attorney Rowena Guanzon, mga kareaksyon, talagang kumalas na sa mga dilawang Pinklawang umaalingasaw. Siya po ay nag-iisang Pinklawan na kung saan mga kareaksyon ay tanggap na ng mga Duterte supporters. Yan po ang hindi matanggap ng mga dilawang Pinklawang umaalingasaw na itong si Madam Senator Rowena Guanzon ay napakasikat na ngayon. Napaka-famous na po niya at napaka-influential. Kaya naman ang dami pong mga followers, kasama po ako doon sa mga followers ni Senator Attorney Rowena Guanzon. Madam Rowena Guanzon, wag po kayong papalito. Wag kayong magpapatangay sa mga paninira sa inyo. Diretso lang tayo at malapit-lapit na po ang 2028. Isa po kayo sa mga napupusuan namin na ihalal bilang senadora ng ating republika. Mag-comment nga po sa comment section ng lahat ng ating mga kareaksyon dyan kung sino po ang pabor na gawin nating senador sa 2028 itong si Attorney Rowena Guanzon. Ito na po mga kareaksyon. Claire Castro, sige nga magsalita ka. Sino po ang bumabatikos? Sino po ang nagsabing credit grabber? Parang wala po tayong nadinig na ganun. Wala akong konteksto. Wala daw po siyang nadinig na hindi credit grabber itong si Bongbong Marcos. Paparinig ko sa iyo maya-maya, Clearliling. Clearliling Castro. Paparinig ko sa iyo maya-maya na ang yung amo mo dyan sa Malacanang na tinawag na bangag ng sarili niyang kapatid, siya ay credit grabber. Naku mga kareaksyon, makinig ka Clearliling. Ayusin mo yung pagbablog mo dyan sa Malacanang Hindi po siya spokesperson ng Malacanang mga kareaksyon. Siya po ang vlogger ng Malacanang. Mga kareaksyon credit grabber po itong si Bongbong Marcos nang galing na sa kanya mismong bibig. Isa raw sa 4 na legacy project niya sa Davao, yung Bukana Mantakin mo yan yung panga niya laging gumegewang bumubuka mag-isa. Ito na mga kareaksyon, pakinggan natin ulit si Clearliling para magtuloy-tuloy ang video natin mga kareaksyon. Huwag yung kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang bawat video natin. Ito po, Clearliling, ano ba yan? Pumabatikos. Sino po ang nagsabing credit grabber? Parang wala po tayong nadinig na ganun. Wala akong konteksto. So, kung hindi natin alam kung sino nagsabi at ito ay sa tabi-tabi lamang, hindi na po natin ito dapat pansinin pa muna. Dahil alam naman po natin, sa ngayon po, ang sinabi po na Bukana Bridge ay natapos po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Magandang proyekto yan at kung ito'y talagang nag-umpisa ay sa ilalim ng kanyang panunungkulan, ay di mabuti. Sapagkat ito'y isa sa masasabing accomplishment sa ilalim ng pamumuno nitong si Bongbong Marcos.
Sorry, parang ang hirap ng respetuhin itong presidente na ito eh. Oo, hindi nakarespeto. But anyway, alam mo ninyo, Ang sakit po nun mga ka-reaction na sasabihin sa social media. Iba na po kasi ang sitwasyon ngayon kaysa sa sitwasyon nung ama ni Bongbong Marcos. Ngayon po mga ka-reaction, may social media na. Ang hirap mo daw respetuin Bongbong Marcos! Ano ba, bakit nahihirapang respetuin ka ng iyong mga kababayan? Ayaw mo kasi mag-fire follicle test eh. So, ayaw mong tanggapin sa sarili mo na ikaw ay may kapansanan, may karamdaman. Sa pagiging lulog. ng respetuhin itong presidente na ito eh. Umuno nitong si na si Bongbong Marcos. Ano ha? Sorry, parang ang hirap ng respetuhin itong presidente na ito eh. Oo, hindi nakarespeto. But anyway, alam mo ninyo, yung ginawa na yan ay parang sa akin, isang official function na hindi mo man lamang kinilala yung mga tao doon sa paligid. Yung mga opisyal na nandoon sa paligid. Pero, kung ito ay nagkaroon ng problema, kung ito ay merong shortcomings, itong mga proyekto na ito, sigurado ko, lahat yan, ibubunton yan sa mga Duterte. Di ba? Sigurado ko dyan sa bagay na yan. Ibubunton yan sa mga Duterte. Hindi ko sinasabi yan dahil isa kang Duterte, DDS or whatever, kundi sinasabi natin ito, kundi bilang opisyal na trabaho dapat ng ating presidente. Yung i-acknowledge mo man lamang yung mga opisyal doon sa lugar na pinuntahan mo, yung mga tao, yung mga opisyal na bumoto o yung mga opisyal na ibinoto ng mga tao sa lugar na pinuntahan mo, ni hindi mo man lamang nabanggit. Ay nakakahiya. Anong klaseng presidente ito? Anong klaseng presidente ka, Bongbong Marcos? Hindi mo man lang nirecognize si BP Sara, si Baste, at lahat ng mga Duterte dyan, hindi mo man lang nirecognize. Tapos, yung Bukana Bridge, banday sarado ng mga pulis. Walang makapuntay. Ayaw mo magpa-picture taking sa mga taga Davao. Natatakot ka, no? Mga ka-reaction, pag ayos si Bongbong Marcos, yung kung sino man makakasama niyang pupunta uli ng Davao, siguraduhin po ninyo may diaper yan. Nako, baka pag-apak pa lang sa lupain ng Davao, maihina yan. Ay, talagang bantay sarado, walang picture-picture, walang reception, wala. Helicopter pinikap, helicopter tinangay. Di ba mga ka-reaction, pero palagay ko naman may diaper yan. Kasi walang CR dyan sa Bukana Bridge, walang CR dyan. So, advisable na mag-diaper. 4 major projects that we are legacy projects that we at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the 4 major projects that we are legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. So nakatapos na tayo, yung marami na tayong nabuksan na section dito, and this will be now another major part of this bypass road. So I'm congratulating the DPW. Di ba? Ano bang congratulating DPWH? Dapat kinongratulate mo doon ang Pangulo Duterte, si BP Sara Duterte. Oy, Bongbong! Di ba mga reaksyon, halatang halata si Bongbong Marcos, kinukuha niya yung credit. Oy, Krililing, narinig mo yun? Anong sabi niya? Isa raw yan sa kanyang 4 na legacy project sa Davao. Anong ibig sabihin nun? Di credit grabbing yun. Si Krililing talaga, ayusin mo mag-vlog. Hindi raw, wala raw ito. Pag nga natin si Krililing, ha? Wala raw ano. Sino po ang bumabati ko? Sino po ang nagsabing credit grabber? Parang wala po tayong dinig na ganun. Wala po tayong, wala akong konteksto. So, kung hindi natin alam kung sino nagsabi at ito ay sa tabi-tabi. Di ba? Credit grabber siya talagang yung tagapagsinungaling ng Malacanang magaling eh. Pero kahit ako, katulad ako ni Bongbong Marcos, which is I don't like to be like him. Kung katulad ako ni Bongbong Marcos, hindi ako magiging katulad mo, Bongbong. Pwede pa ako maging katulad ng Pangulong Duterte. Hindi lamang sa mga chicks pero sa sa prinsipyo. Hindi magnanakaw. O di ba, lahat ng adik, lahat ng mga pusher, pwede natin bigyan ng pagkakataong magbagong buhay, magpagawa tayo ng mga rehabilitation kapag ayaw nila magbagong buhay.
At marami silang pinipirwes yung mga buhay. Kaya maglalaw ang kanilang mga buhay. Hanap buhay, maglalaw yung hanap buhay nila. I-stop natin yung kanilang business na Addictus Benedictus. Mga reaction, dako muna po tayo kay Attorney Rowena Guanzon, ha? Hindi lang sa issue ng flood control. Teka lang, bago tayo dumako kay Attorney Rowena Guanzon, pakinggan muna po natin ang balitang ito. Napaka-importante nito. At mag-react po tayo, mga ka-reaction. Hindi lang sa issue ng flood control scandal, may panawagan ng accountability. Ngayong may babalik na sa PhilHealth ang 60 billion peso excess funds. Ang tanong, bakit nga ba una itong pinahintulutan? Sino ang may pananagutan? Yun! Ang problema po dito sa PhilHealth na ito, mga ka-reaction, itong PhilHealth, saan kukunin yung 60 billion ngayon at saka yung PDIC, saan nila kukunin yung 60 billion? Sa pondo ng 2026, kayo taduan yan. Parang niloko lang tayo, mga ka-reaction. Dapat, yung 60 billion na kinuha, yun ang ibalik. Huwag kukuha sa pondo ng bayan, yung mga ka-reaction. Ang 60 billion daw kukunin sa pondo ng 2026. Hindi dapat gano'n. Dapat may makulong talaga dyan. Halimbawa, yung kinuha 60 billion. Yung kinuha 60 billion, hindi pwedeng kunin sa kaban ng bayan yun dahil pera ng taong bayan yun. Ninakaw yung pera ng taong bayan, contribution yun. Yung kinuwang 60 billion, yun ang isauli ninyo. Huwag kayong kukuha sa kaban ng bayan. Parang niluluto na lang tayo sa sarili nating mantika Pagkatapos kunin yung 60 billion sa PhilHealth, uutusan sila ng Supreme Court, babayaran kuno nila yung 60 billion, kukuha sila sa kaban ng bayan. Yung 60 billion na kinuha, yun ang ibalik ninyo, huwag yung sa kaban ng bayan. Parang tinarantado lang tayo, ganun din naman ang kinalabasan kinuha pa rin nila yung 60 billion Saka yung pera ng PDIC 100 billion ba yun? Mga reaction, hindi tayo mga bobo. Kinuha nila yung 60 billion. No, babalik daw nila yung 60 billion. Kukuha sila doon sa NEP, National Expenditure Program. Doon sila kukuha at papalitan yung 60 billion. Saan napunta yung 60 billion na galing sa PhilHealth? Bakit kayo kukuha ng pera na hindi naman yung pera ang ibabalik nyo sa PhilHealth? Na kinuha nyo sa PhilHealth, hindi kami mga Bobo Marcos. Si Ralph Recto, utusan ko yan. Ayaw mo magpautos, Ralph Recto? Roll, jump! Ralph Recto, sit. Come on, Ralph, sit. Ralph, roll over, Ralph, roll over. Ralph, himod, himurin mo yung puwit ni Bongbong Marcos, Ralph. Ayaw magpautos, kaya naman pala hindi sumusunod. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Hindi lang sa issue ng flood control scandal, may panawagan ng accountability. Ngayong may babalik na sa PhilHealth ang 60 billion peso excess funds. Ang tanong, bakit nga ba una itong pinahintulutan? Sino ang may pananagutan? Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Elijah Bonzo. Ipiniwalang bisa na ng Korte Suprema ang mga probisyong nagpahintulot sa paglipat ng pondo mula sa mga GOCC kagaya ng PhilHealth papunta sa unprogrammed appropriations ng 2024 GAA. Sa resolution ng Korte Suprema, partikular na pinababalik nito ang 60 billion peso funds ng PhilHealth na naunang inilipat sa National Treasury. Ipinagbawal na din ang paglipat sa natitirang 29.9 billion na hindi pa naililipat ng pamahalaan. Matatanda ang 19th Congress nang i-file ni dating Congressman Joey Salceda ang House Bill No. 9513 na may intensyong amyendahan ang General Appropriations Act at para mapahintulutan ang gobyerno na kuhain ang excess funds umano ng mga government-owned or controlled corporations o GOCC. Ilan sa mga GOCC ng bansa ay ang PhilHealth, Philippine Ports Authority at Philippine Reclamation Authority. Si Salceda ay parte ng Committee on Appropriations, ang komite na pinamumunuan ni resigned Congressman Zaldico. Sa explanatory note ng bill na inihain ni Salceda, anito, dapat ma-maximize umano ang mga sobrang pondo ng mga GOCC na nakatenga lang naman sa bangko para pondohan ang unprogrammed projects ng pamahalaan kaysa mangutang daw ng pera. Sa second reading ng O diba itong si Salceda, isa rin palang kawats. Mga ka-reaction, bakit mo pakikialaman yan? Hindi excess pan yan. Hindi excess pan yun nasa PhilHealth, hindi excess pan yun nasa PDIC. Ano yan? Savings yan. Hindi galing sa tax yan. Savings yan.
Hindi nyo pwedeng pakialaman yung excess fund. Halimbawa, meron naka-allocate sa DPWH, meron naka-allocate sa DepEd, meron naka-allocate sa DITC, whatever. Ano nga yan siya? Hindi nagamit. Excess fund yun. Ano yun? Ano ang tawag doon eh? Meron tayong surplus. Pero yung kukunin mo yung sa PhilHealth, kukunin mo yung sa hindi nga pera ng taong bayan yan eh. Contribution yan ng mga miyembro. Hindi galing sa tax yan. Paano mo maiko-consider na excess fund yun? Salceda. Ito si Salceda, kung magsalita, kala mo. Matatanda ang tila nagkaroon ng kontrobersya nang buksan ni Minority Leader Congressman Edsel Lagman ang isang text message na natanggap umano ng House members. Anito, may nag-aanyaya sa mga miyembrong dumalo sa second reading at may note na attendance is a must at nagtapos sa isang carrot emoji. Special privilege o interest raw ang ibig sabihin ng carrot kung dumalo ka o sasang-ayon sa inihain na bill. At simbolo naman ng parusa ang stick para sa mga hindi dadalo o susuporta rito. Dininay ni Salceda na may kinalaman at alam siya sa text message. Sa session, inilatag ni Salceda ang target nilang 11 GOCC, pati ang estimated excess funds ng mga ito. Kung susumahin, mahigit 560 billion pesos ang excess funds na makukuha ng gobyerno at kalakhang parte rito ay manggagaling raw sa PhilHealth. Sa bagong desisyong ito ng mataas na korte, tanong ng ilan, sino ang may pananagutan? Saad kasi ng mataas na korte, walang liability si dating Finance Secretary Ralph Recto, gayon din si Pangulong Bongbong Marcos na nag-certify as urgent sa pagpasa ng 2024 national budget. Nagbigay na ng pahayag si Recto. Aniya, bilang dating Finance Secretary, nag-comply lang ito sa GAA at ang palasyo naman ninirespeto raw ang hatol ng mataas na korte. Sa parte ni Salceda, sinubukan ng Billionaire News Channel na humingi ng kanyang saloobin o pahayag sa naging desisyon ng Korte Suprema. Pero wala pa itong sagot sa kasalukuyan. Para sa Agenda Weekend, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Hindi na nila kaya sagutin yan mga kareaksyon dahil mayroong makukulong dyan, mayroong makakasuhan dyan. Basta't mayroong makakasuhan dyan mga kareaksyon. May makakasuhan. Bakit nyo pakikialaman yung hindi nyo dapat pakialaman para nakawin lang ninyo sa mga program ninyo? Ito po yung nangyari mga kareaksyon kay Atty. Rowena Guanzon na kung saan mga kareaksyon nagkaroon ng komosyon sa may Rockwell. Bakit kaya ipapaliwanag po dito ni Madam Rowena Guanzon? Lahat po ng espekulasyon ninyo, mga dilawang pinklawang loyalistang umaalingasaw na amoy wetpacks ni Bongbong Marcos, panuwag nyo siraan itong si Atty. Rowena Guanzon. Malayo pa kayo, wala kayo sa kanyang kalingkingan. Mayroong prinsipyo yan si Atty. Rowena Guanzon. Ang tawag sa kanya, Atty. Rowena Buangzon. Kayo ang mga buwang. Mga wangbu. Mga imod, wetpacks ni Bongbong, mga kain tae. No, Victorita, I want you to apologize to me. Here. If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here when you are sick? Who is this man? Is your husband? Why did you play such a stupid? Ito Ramos! Mga pobre! Utang ina mo! Hindi ka nga naka-Rolex! Hindi ka nga naka-Gucci! Ako ba pinili mo? No, I want your name! Get his name! Get his name! I want your name! Wala pong mag-video ko! Wala pong mag-video! Bakit po nag-init ang ulo ni Atty. Rowena Guanzon? Hindi ka naka-Rolex, hindi ka naka-Gucci! Kasi minamaliit po siya. Diniscriminate siya. Kasi kung titignan po ninyo si Atty. Rowena Guanzon, napakasimpleng tao. Hindi mo iisipin si Atty. Rowena Guanzon ay isang bilyonaryo. O narinig po ninyo ako ha? Ay isang bilyonaryo. Naku po, ayaw nyo maniwala. Ay diwag. Mga reaksyon, bakit? Anong dahilan? At bakit umabot sa ganong sitwasyon? Nagkaroon ng komosyon at umabot ng 1,000 over 3,000 ang kanyang BP. Hindi naman siguro mga ang BP niya. Paano ba ang BP? Ang normal. Ano yung normal ng BP?
1/2? Anyway, mga reaction ba ito? Pagkakapo natin siya, no? Si Madam Rowena Guason. Good morning. Good morning po. Thank you sa mga nag-alala sa akin. Ako po'y nag-alala sa inyo, Atty. Rowena Guason. Huwag ko kayong mag-alala. Senadora ka, 2028, 100% yan. Good morning. Thank you sa mga nag-alala sa akin. At nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. And alam nyo naman ako, hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral at talagang nag-speech ako doon na halos walang pahinga na. Banat talaga. Ito, hindi naman pwedeng palampasin yun yung pag ilaalipusta ka na. Nilidefend ko nga ibang tao pag ginaganon sila, sarili ko pa kaya. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing, you should leave the mall, you should stay at home. Ha? Doon yun nagsimula. Tsaka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila. Kilala nila ako. Isa pa nga, sinabi pa siya sa akin nung tinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Guason. Gumanon pa nga eh. Ibig sabihin, napahiya talaga ako doon sa ginawa ng taong yun. Sabihan ka ba naman? Don't you have money to buy a mask? Bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public place ka, Rockwell Mall ka. Yung mga tao doon, they're very courteous, ha? We say hello to each other, you know, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out na hindi talaga sila taga doon. Kasi nung nasa police station na sila, syempre may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case for unjust fixation and grave oral defamation last night. Kahit gabing-gabi na I wasn't feeling well and I'm tired and I had no dinner. So I ate one mushroom pie and a bottle of water. But I'm okay now. I want to just to let you know that I'm okay. I'm just resting today. Ako tomorrow out of town pa ako to give a speech to the Philippine Institute of Certified Public Accountants. And please watch my video in PGMN, Peanut Gallery Media Network, and subscribe to my YouTube, Queen of Bardagulan. Kasi those are yan sa YouTube ko po. I will post my full video telling you what happened. Kasi many people naman na kontra sa akin, they're taking advantage of this to malign me. Pinapaalala ko lang po sa tumuha ng video na bawal po talaga sa batas yun, kaya pinagbabawal yun sa Rockwell Mall. You have violated my right to privacy and that is a criminal offense. Kaya sana po pag nakita nyo yung video ko later, maybe later this afternoon, ay mas makita nyo yung buong
katotohanan and story, and you can comment and if you like to defend me in any Facebook post. Thank you very much. I'm okay. I'll just rest today. I'll stay home and rest today. I'm monitoring my blood pressure the whole day, but I'm feeling okay. Thank you. Thank you very much to all those of you who are concerned for me and supporting me and who love me. Thank you. Madam Rowena Guanzon, wag ka po kayong mag-alala, hindi po kami naniniwala sa mga basher ninyo, at hindi kami naniniwala na ganun po kababaw ang inyong pananaw, at hindi po, alam po ninyo mga ka-reaction, dumadanas po tayo sa mga ganyang bagay sa buhay. Minsan, pag talagang napundi ka, at minsan ay talagang yung tinatawag nila na napindot nila yung yung button na talagang maano ka talaga, manggigigil ka. Di ba? Dumadanas po tayong lahat dumadanas ng ganyan, lalong-lalo na yung mga kasing edad po ni Madam Rowena. Hindi ko naman sinabing matanda na si Madam Rowena. Sinasabi ko po dito, siya na mismo nagsasabi na meron siyang tinatawag na parehatang diabetes o high blood pressure. So, baka na-tiyempuan siya, high blood siya, tapos binanatan pa siya ng ganun, at ang pagkakasabi ay in a discriminative way, na parang minamalit si Madam Rowena dahil nga sa kanyang itsura. Baka hindi nila kilala si Madam Rowena nung nagsalita na yun, baka hindi siya kilala, kaya kung makapagsalita na lang, para talagang mata pobre. Umuwi ka na lang, ba't di ka magmas, bla bla bla, blue blue blue, ganun. Ayaw mo palang tumabi na sa hindi nakamas, kayo ang lumayo. Di ba, anong tawag doon? Yung nasamid bang tawag doon? Yung nangatilang yung lalamunan ng tao, may virus na, gano'n? Di ba, yung mga ngumingiwi, yung gumegewang ang panga, di ba, ba't hindi nagmamas? Ngayon, si Sara mag-step in as president, bilang vice president ngayon. Sabi niya, ngayon si Sara mag-step in, biglang pasok po ni Atty. Respicio, ha? Atty. Respicio! Si Sara mag-step in as president, bilang vice president ngayon. Ngayon, maraming magsasabi, criticize siya, ayaw namin si Sara. Alright, i-please natin yung mga dilaw, mga pink, mga makakaliwa, lahat kayo i-please natin. Mag-resign din siya. Kaya kapag nabakante yung president at vice president, mananawagan yung Congress agad-agad ng special election para presidente at vice presidente. Ngayon, magkakaroon tayo ng reset talaga. Napakapi po ako mga kareaksyon doon sa sinabi ni Atty. Respicio na gusto po kasi ng mga komunistang kakampi po ng kaalyado ng mga loyalistang Pinklawan Dilawang umaalingasaw, yung mga makakaliwang grupo na supporter di umano ng mga makakaliwang grupo sa bundok, mga ka-reaction, ang gusto po nila mag-resign din si BP Sara. For what? Bakit magre-resign si BP Sara? May kasalanan ba siya? May ginawa pa siya kataratado? For what? Mga kababayan, ito, patuloy tayong lalaban. Patuloy daw tayong lalaban. Narinig po ninyo yun. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban. Ano pa? BP, patuloy tayong lalaban. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga iilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Yes, ma'am. BP Sara Duterte says that she will fight against greedy of certain high-ranking officials in the government. Any comment on this? Again, she will what? Fight. Fight what? Against greedy of a certain high-ranking officials in the government. Sinong particular? Well, yan lang ma'am ang sinabi niya. Kayo particular, kayo nasa Malacanang. Mga greedy. Kasi parang hindi pinupunto niya ma'am na may mga certain greedy officials sa government. Okay, siguro unahin po muna natin sa OVP. Yun lang po. Vlogger lang ang dating, ano?
Kahit ako'y tatayo dyan, hindi ako ganyan mag-reasoning eh. Kahit ako yung pangalibaw, naging presidente si VP Sara, sabi niya, Reaction TV, ikaw yung gusto ko maging spokesperson doon sa Malacanang. Yes, madam. Let's attack. Let's attack the attack and we will attack them. Okay, thank you. Thank you. For our last question, Tuesday Noon, DZBB. Good morning, ma'am. Ma'am, may mahahalagang position po sa palasyo na hindi pa napupunan like Office of the Chief Presidential Legal Counsel at saka yung PLLO. Mayroon na po bang kapalit sa mga pwestong ito? Mamaya po magkakaroon kami ng meeting at maaari ko pong itanong yan. Sa ngayon po ay wala pa pong nababanggit sa amin. Doon po sa MECO, ma'am, parang mayroon na kaming narinig na mayroon nang naiupo doon, hindi pa po naiaanunsyo. Hindi pa po na ibibigay muli sa akin. Kapag ka po na ibigay sa akin ng pinakadetalye, ibibigay ko po agad sa inyo. Last question, ma'am. Sa Senate, ma'am, sabi po ni Senator Win Gatchalian, parang kapos na sa panahon para maipasa itong 2026 pambansang budget. Kapag ka nangyari daw po yun, mauulit itong pinaka-maanumalyang 2025 national budget. Ano ba ang pwedeng gawin natin para maihabol na maipasa yung 2026 budget? Ay, bilisan ng trabaho. Dapat bilisan ng pag-aaral. Ayaw po ng Pangulo ng reenacted budget. Alam po natin yan. So hanggat maaari, bilis-bilisan natin, although kahit tapos na yung kapos ang panahon, sana po mas mapabilis natin. Last question. Chloe of Ana Business World. Yusek, quick reaction lang po sa statement ng DepDev kahapon na the Philippines might miss its GDP growth target for third year in a row. Third year in a row! Third year daw in a row, nag-miss tayo ng target ng GDP. Yung gross domestic product. Gross domestic product ba yan, GDP? Wala third year in a row, 3 taon si Bongbong Marcos, lahat yan mintes. Congratulations, Bongbong Marcos, sa iyong accomplishment na 3 taong sunod-sunod talagang sumablay ka. Quick reaction from the palace. Muli, sinisikap ng palasyo, sinisikap ng Pangulo na maabot natin kung ano yung target po natin. So pagsisikapan pa rin po. Especially with this kind of rallies na nangyari po, medyo maingay po, talagang po nakaka-apekto to sa ekonomiya. So, nakaka-apekto sa ekonomiya yung rally. Gago ka ba, Claire? Gago ka ba? Hindi ba nakaka-apekto sa ekonomiya yung nakawan? Yung rally talaga nakaka-apekto? Ang nakaka-apekto po yung rally. Hindi yung nakawan sa DPWH, hindi yung pagkawalan ng tiwala ng mga investor sa Pilipinas dahil ang tingin po sa mga leader natin, ng mga international community, lahat ng leader natin na pinangungunahan ni Bongbong Marcos ay mga tiwali, mga korap at mga mandarambong. Di ba yun? Ay hindi, yung rally talaga ang problema ng bayan. Oy Claire, makinig ka. Ang rally talaga ang problema ng bayan. Ang isang presidenteng bangag di umano, sinabi po ng mismong kapatid niya, ay talagang matakaw sa coke, saka sa pulburon. Claire, naintindihan mo sinasabi mo? Bayad ka, bayad. May maganda yung sahod mo dyan. Galing yan, no? Kaya daw hindi raw umabot sa target ng GDP ng ating bayan. Nagmintis siya ng 3 taong sunod-sunod, mga kareaksyon, dahil wala ng mga foreign direct investor na pumasok sa Pilipinas. Kaya wala pong namumuna sa Pilipinas dahil ang tingin nila sa mga leader natin at sa bawat Pilipino sa Pilipinas, siyempre, mga magnanakaw. Nako, yan na po sinasabi natin dyan, mga kareaksyon. Pagtutulong-tulungan po ng economic team ng Pangulo at pagtutulong-tulungan daw ng economic ba o kleptonomic? Economic team o kleptonomic team? Also with the help of the people na sana maabot natin ang target. So gusto pa rin po natin maabot ang target? Definitely. Thank you, Yusek. Alam mo, si Claire Castro, kapag tumawa siya, akala mo yung kapitbahay ko pag hindi niya naiinom yung kanyang gamot. Di ba may mga kapitbahay kayo pag tumawa, masyadong strange. Yung parang yung pagtawa nila, yung hindi pa nila naiinom ang gamot nila. Wala daw gamot si Claire. Ipakitanggal po yung gamot sa record delayed of the legislation. Wala naman akong kapitbahay na ganun. Wala akong kapitbahay. Ano magagawa ko?
Yung bang naglakas sa kalsada ay nakatingala. Ito na po mga kareaksyon, dako na po tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Naku po mga kareaksyon, meron daw kaso at parang pwedeng madisbar, pwede siyang matanggal bilang senador at hindi na pwede gumawak ng public office si Senator Marcoleta kapag nagpatunayan na siya ay nagkasala. Pakinggan po natin mga kareaksyon. Patuloy na hinihimay ng Bilyonaryo News Channel ang isinapublikong SALN ng mga senador. Ang 2025 net worth ni Senador Rodante Marcoleta kapansin-pansing mas mababa sa kanyang ginasta sa pangangampanya noong midterm elections. Agad itong pinuna ng isang election watchdog. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ilang linggo nang nakalilipas mula nang maging sentro muli ng usapin ang pagsasapubliko ng Statements of Assets and Liabilities o SALN ng public officials. I think that all departments should be able to have the same transparency as we are setting in the Office of the Ombudsman, because everybody here, all the government officials have accountability issues, diba? We have to be accountable for everything we do. So it's just right that people have access to it. Sa kasalukuyan, publicize na ang 2025 SALNs ng lahat ng senador, kabilang na si Senador Rodante Marcoleta. Ang kanyang declared net worth aabot sa 51.9 million pesos. Nakakuha rin ng Bilyonaryo News Channel ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng lahat ng mga senador na nanalo sa May midterm elections. Ayon sa SOSE ni Marcoleta, hindi siya tumanggap ng kahit na anong contributions, cash man o in-kind sa kanyang naging kampanya. Pero ang kanyang kabuuang gastos aabot sa 112 million pesos, mas mataas ng more than 100% kisa sa declared net worth niya. Ang pinakamalalaking gastos ng senador napunta sa kanyang TV political ads. Ang buong 112 million pesos na gastos na ito, idineklara niya sa COMELEC na galing lahat sa sariling bulsa. Red flag ito para sa convener ng Election Watch Group na kontradaya na si Danilo Araw. I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few months of the campaign season. Nakakuha rin ng aming team ng isang dokumento ng House of Representatives noong 2018 kung saan idineklara ni nooy Congressman Marcoleta ang kanyang net worth na nasa 28 million pesos lang. Ibig sabihin, halos dumoble ang kanyang declared net worth sa loob ng 7 taon. Hindi pa kasama rito ang ginastos niyang 112 million pesos noong nakaraang halalan. Sa kanyang 2025 SALN, walang declared na mga negosyo o business interest si Marcoleta. Let this be a challenge to Marcoleta and to the public at large. It is hard to jump to conclusion as to whether or not there is corruption with a sudden increase in the net worth. Although it raises a lot of eyebrows, we should be demanding instead more information from the senator himself. He should come clean and to explain the circumstances behind the figures. Sinubukan namin kunan ng panig si Senator Marcoleta pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel. Nakausap ko na po si Senator Marcoleta. Ito po yung kanyang sagot dyan sa inyong mga katanungan. May bagong inilalabas yung ipinasa ninyo na SALN at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayong ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving parang event. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo.
Meron nga ang isa ka akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Yun naman hindi ko kinakailan na sinabi ko yun. Takantaka. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Ba, tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano. Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin yun. Sapagkat gusto nilang manalo ako. Netiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Hindi maghanap sila. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil sa kagustuhan nila na manalo ako. Ngayon mga kareaksyon, narinig po natin na hindi po, hindi contribution. Utang yun. Parang utang na gano'n. Yung utang, pautangin kita pero okay na yan. Okay na yun, sige na. Basta't wala nang bayaran. Utang na loob yan. Di ba mga kareaksyon? Ngayon, meron pa kayong katanungan? Wala na. Bye-bye. Love you all.